magpapalit na tayo ng engine support ni Mira. Kasi nakita ko na lumalakas na yung vibration ng engine niya. At nung kinapa ko yung ilalim, nakabukol na siya. Side-to-side comparison natin sa bagong engine support. Intact pa yung ilalim nito at syempre hindi maaalog ng basta-basta. Yung luma kasi lumalakas na yung vibration niya pag umiinit na yung makina. Kaya mas pinili ko ng palitan. Yung original part na yung kinuha ko kasi sabi nila, iba pa rin daw talaga ang play ng original. Masakit nga lang sa bulsa kasi 6,000 plus lang naman siya. Ako na rin ang magkakabit para makatipid. Kailangan natin lagyan ng jack stand sa ilalim ng engine para di ito bumagsak. Pag tinanggal na natin yung engine support, tanggalin muna natin ito gamit ang 10mm wrench at itong 3 bolt na nakakapit sa body ng sasakyan. Isunod natin itong 3 nuts na nakakapit sa engine. Pwede nang kamayin pag maluwag na. Need nyo din tanggalin yung pagkakapit ng wire sa engine support. Ngayon pwede na natin matanggal yung engine support at ilagay na natin yung bago. Ipinakapit ko muna yung nuts dito sa may engine kasi medyo tumatabingi siya at hihigpitan ko na yung mga bolts. Higpitan lang ng maigi itong bolts and nuts para hindi lumuwag or mabaklas habang tumatakbo ka. Kung ayaw nyo mapagod, wag na kayo mag-DIY. At lastly, ipapakapit ko lang yung mga cables gamit itong clips. So far, nawala yung extensive vibration na nakita ko dun sa lumang engine support. So happy na rin ako dyan. Kung need nyo rin ng original engine support, itatag ko yung link sa baba.